Ano ba itong mga injectables na usong-uso ngayon para sa pagpapapayat? Ito ba ay safe maski na wala kayong diabetes? Paano ba, gaano katagal ba natin dapat ito ginagawa? Kayo na po magkwento. Okay, so may mga bagong gamot nga po tayo ngayon, yung mga injectable na yan, yung semaglutide at tirzepatide. Okay. Yung semaglutide, gamot po siya for diabetes. Sa ibang bansa, ginagamit din po siya for weight loss, for obesity. Yung tirzepatide, approved po siya locally sa Philippines as medication for diabetes and weight loss. For obesity rin siya, pampapayat din po siya. Ngayon, yung mga side effects po niya, ang ginagawa po kasi nung gamot na yan, pinapabagal po niya yung pag-empty ng stomach natin. So mas mabagal, mas mabilis po tayo mabubusog. In fact nga po, kung mag-overeat po tayo, talagang masusuka po tayo. Kaya yun po yung mga side effects na dapat kailangan bantayan pag kumakain po gumagamit ng mga gamot na ito. Yeah. So, Doc, Pwede po ibig maiwasan sabihin, yung pagsusuka, babawasan po natin yung kain natin, nguya po tayo ng napakatagal. Tagal. Bibilangin nyo, mga 30 times per my. bite yung pagnguya natin. ibig sabihin nito, Doc, hindi naman yung itinurok ang magpapapayat sa'yo, kundi yung dahil nababawasan kang kumain, para ka rin nagda-diet. Yung tinurok na yon, yun ang parang pinipwersa ka na mabusog na mabilis. Hindi ka tulad nung pagwala ng gamot. Mas mahirap, mas matagal tayo mabusog. Or in fact nga, takaw tingin po tayo eh. Hanggat may pagkain sa harap natin, kain pa rin tayo ng kain. So, Doktora, can anybody administer this to themselves without a prescription from a doctor? Kasi I'm not sure, I don't want to speak for my friend, pero parang mga friends ko parang, uy, pahingi nga, pabili nga ng ganon? Ozempic. Tapos hingian na lang? Parang hingian na lang eh. So, I don't know how safe it is, no? If you are not under the supervision of a doctor. Kailangan po talaga supervised ng doktor. Kailangan po may reseta. Okay. Alam ko na may mga nabibili ho sa online, kung saan-saan, delikado po yun. Kailangan po talaga nireseta ng doktor at yung source po natin sa tunay na mga drugstore or accredited pharmacies. But if you're not under the supervision of a doctor, what is the worst thing that can happen? Kung yun na nga, na ikaw, no? Kasi desperado ka lang, gusto mo lang, ayaw mong sabihin na ikaw po ay nagtuturok. Ano mga pwedeng mangyari? Yun nga, kung hindi po tayo supervised, pwedeng mali po yung dose na ma-inject po natin. Mali po yung pag-administer natin, yung way of injecting natin, baka mali din po. In fact, marami pong cases wherein hindi po na-supervise na maigi yung pasyente, napupunta po sila sa emergency room or na ICU po nga dahil sa mga side effects. Wow. Like what side effects can you experience if ever you're not So you can have severe dehydration, pwede pong, dahil sa dehydration, pwede pong mauwi sa problema sa bato. You can have acute kidney injury. Yung iba nga ho, nadadialysis pa. Dahil doon. Tapos yung pagsusuka, siyempre pwede po tayong ma-dehydrate din dahil doon.